Welcome to my vlog. There's no bashing, it's for fun. So, this is the park and fly here in Pasay. Ito yung other side. Meron pa kasi sa kabila. And then, ito yung details nila. If gusto nyo mag-book sa kanila, pwede kayo mag-book online. And then, ito yung waiting area. May food sila dito and toilet. Habang nag-iintay kayo. And then, ipopost ko dito yung binayaran namin online. May additional pa siya after pagkukunin nyo na yung sasakyan. Pero minimal lang naman. And then, ito yung service papunta sa airport. This is free. Mabilis lang actually. Sobrang lapit lang. Malinis naman. At saka malaki yung area. Ayun, sasakyan. This is our boarding time. So, here it is. Yung ticket namin, nabili namin, I think mga May 22. It's 7,500 plus for 3 packs na yon from Manila to Kalibo. So, kasi medyo mahal yung from Manila to Katiklan. Kaya nag-try kami ng Kalibo. Sana okay siya para sa amin since may toddler kami. So, lagi namin sinusubukan makahanap ng murang ticket tuwing gagala kami. Kasi, dapat yung expenses namin is within the budget. Lagi. Kasi, syempre, tatlo nga kami. So, medyo malaking gastos. Tsaka medyo gala. So, yun. Miniminize sana namin yung gastos. So, hopefully, this Kalibo ay Manila to Kalibo ticket ay makatulong sa amin na mas makatipid. Sana, hindi na namin na-video yung sa airport kasi sobrang daming tao. Kaya, eto na lang. So, eto na nga, nalandad na tayo dito sa Kalibo. By the way guys, this is our first time dito sa Boracay. At first time namin dito sa magbiyahe sa Kalibo. So, wala pa kaming idea. Bali, research lang talaga. So, mamaya malalaman namin kung saan kami sasakay paglabas namin dito. So, yeah. Welcome to Kalibo! So, eto na, nandito na tayo. Paglabas namin dito sa airport, hindi na namin na-videohan yung airport actually. Marami na nag-aalok. May taxi, merong bus, pero mas pinili namin sumakay sa van. Kasi parang pinili namin sa taxi, baka medyo mamahalan pa kami.
Tapos sa bus medyo matagal. So, eto na nga, dito na tayo sa van. 300 pesos each yung bayad dito sa van. Yung 3 years old to 5 years old is free. So, let's go to Jetty Port. So, andito na nga kami sa Jetty Port. So, eto, nag-book na kami ng iPass. May mga pila sa labas, guys, ha? Sa labas nitong port na to, may mga pila pa. So, pipila kayo doon kung wala kayong iPass. But kami, since ayaw namin medyo mapagod pa at saka mahasal si baby, nag-book na kami ng iPass online bago pa kami pumunta dito. So, eto na nga, binayaran namin yung 270 for 3 packs na yan, free kasi yung bata. Tapos, diretso na kayo dito sa counter 4 para kumuha ng QR. I-present nyo lang yung mga ID nyo. Ilan kayo, i-present nyo na ID sa each. Tapos, ayun na, dire-diretso na kayo. May mag-guide sa inyo papunta sa boat. Papakita nyo lang yung QR dito sa may paglabas. Yan. Kasi scan nila yung QR dito sa paglabas. Tapos, yung QR nyo dito na i-scan nila, same lang dun sa gagawin nyo pagbalik. Pag-scan nyo sa pagbalik. So, yun na nga. Guide na tayo ni Kuya pupunta sa boat. Actually, maayos dito, malinis. Ayan, at saka mababait sila. So, yeah, let's go to the boat. So, ang kasama sa iPass is yung environmental fee and port terminal fee, yung boat eh. So, eto na yon yung 1,200 plus na binayaran namin is all in na kasama na lahat. Though, I think mas makakatipid kayo kung mapipila kayo and magbabayad kayo ng paisa-isa compare sa ginawa namin. Pero, mas convenient kasi para sa amin to. Kasi nga, may toddler kami. Para ayaw na namin pumila ng medyo mas mahaba pa kasi pag sa labas kayo medyo mahaba pa nga yung pila. So ito na nga, may pagsakay niyo ng boat, may mag-a-assist naman sa inyo kung may mga toddler kayo at saka medyo maraming dala. Thank you so much to Kuya na nagbuhat kay baby at nagpasok sa loob ng boat. Maraming salamat po. Tapos dito, by number, kung ano yung number na binigay sa inyo, dong number lang kayo uupo. Kasi may bilang lang siya. Tapos, yun nga. So, may bilang lang siya. Sobrang bilis lang ng trip na to, guys. Parang 10 to 15 minutes lang papunta sa Katiklan. Malapit lang siya. At saka medyo maalon, malikot yung boat at mahangin. Pero yun nga, mabilis lang naman yung trip. So hindi rin kayo mahihilo talaga. Dito na agad kami, oh. So, eto na, pagdating namin dito, may mag-a-assist pa rin sa inyo sa pagbaba kasi medyo mataas pa rin siya, pero medyo madali na. As you can see, makikita nyo na agad yung white sand at pinong-pinong buhangin dito. Boracay. We're so excited! So, hindi na namin napakita, pero pagdating nyo dito, pagbaba nyo dito sa port, maglakad muna kayo ng konti. Kung gusto nyo mag-private ng tricycle or passenger, maglakad muna kayo ng konti sa una. Though marami na nag-aalok. Pero kung gusto nyo na mas mabilis, kagaya namin, eto, nag-private na kami kasi medyo mahaba yung pila talaga. So, eto kami, it's 300 pesos papunta mula sa port hanggang sa aming hotel. So, itong trip na to ay para bang nagtitipid kami
Pero hindi kami nagtitipid. Pagka medyo inconvenient yung mga pila. So, yun na. So, dito kami nag-book sa Eurotel. As you can see, maayos naman, malinis. Medyo old lang yung building nila. Pero okay naman. Nag-bayad kami dito ng 13,617 for 5 packs na to. 5 packs. Plus 1 kid. 2 room yung kinuha namin na may isang queen bed sa kada room na small bed. Mamaya papakita ko sa inyo pagdating sa room. So, dito, syempre, pag check-in nyo, represent nyo yung ID nyo. Tapos, explain sa inyo yung rules nila. So, yung mga kasama pala namin, guys, if you're looking for them, naka-check-in na sila kasi ang binook nila is from Manila to Katikla na, diretso na. Kaya, medyo na late kami sa kanila. So, ayun na. So, meron sila ditong buffet. Pwede kang mag-add for 350 pesos per box. Breakfast yun. Parang 8 or 7 a.m. to 10 a.m. yung breakfast nila dito. Tapos, yung 1-year-old to 5-year-old, I think, is free. Kasi free yung 3 years old namin. Hindi ko lang ma-sure kung hanggang 5 years old lang siya. But, it's free. And then, mayroon din silang internet dito, pero hindi lahat ng room ay nakakaabot or nasasagap yung internet. Kagaya dun sa room ng mga kasama namin, ng cousin namin na hindi nila nasasagap yung internet. But sa amin, luckily, na re-receive namin yung internet nila. So, ito yung room ng pinsa namin. Yan siya. So, surprise talaga namin dapat sila. Kaya lang, sobrang pagod. Nakatulog na sila. Hindi na nila kinaya na bumangon para ma-surprise na. So, yeah, let's go to our room. Papakita namin sa inyo yung aming room. Malapit lang naman kami sa kanila. Ayun yung basurahan. Tapos, ito yung room namin. Yan. Malaki siya. May closet dito sa gilid. May mga sneakers din sila na pwede nyo gamitin. Pero hindi lahat ng room meron. Magre-request pa kayo. Tapos, may ref. May stain lang konti dito. Tapos, may TV rin sila. Yan. Pwede nyo gamitin. Tapos, may bathtub. Malaki yung banyo. May heater din. So, ito na kaming lahat bago kumain ng dinner. Amabi. So, ito na yung lumabas na kami. Nag-explore na kami para maghanap kung saan kakain. So, paglabas nyo pa lang, marami ng pwedeng kainan. Pinili talaga namin hotel is Eurotel kasi ang gusto namin is malapit sa D-Mall. Kaya, yun yung gusto namin. Kasi ayaw nga namin ng walking na medyo matagal kasi may toddler kami. Pagka may toddler ka, medyo ililesen mo yung mas mga nakakapagod. Kasi ayaw ng toddler nun. Ayaw natin mag-tantrum sila ng bonggang-bongga pag nasa gala. So, ito na nga. Marami nabubutan dyan ng dagdag gastos para sa bata, yung mga toys. Kailangan nyo lang silang iiwas. If you were wondering kung nasaan station kami, station 2 po ito. Yung hotel na binook namin ay nasa station 2 po siya para malapit po siya sa D-Mall. So guys, pag meron kayong kids, especially toddlers, yan yung mga nag-aalok ng toys, ipipilit sa kids nyo yan.
sabihin nila ng dagdag gastos. So, kung may iwasan ng kids nyo, kung maiiwas nyo yung kids nyo, itry nyo. Pero kami, eto na nga, nilagay sa kamay ng anak ko, nabudol na. So, ayun, nadagdagan ang aming gastos. So, this is our first full day sa Boracay. Yan, Ama-Ama sa mangrove kami. So, yung tour namin, may binook na yung pinsan ko sa online. I think nakita niya daw sa TikTok. So, hindi namin alam magkano talaga siya. Pero kung gusto nyo, meron silang, mag-search lang kayo sa may mga pages na nag-aalok. Tapos, 500 per hour ang arkila ng tricycle dito. Ito na ang aming human drone. Bawal kasi magpalipad ng drone dito kasi high risk daw. So, ayan, meron silang human drone. Nasasabihin sa inyo kung anong gagawin. So yeah, utong-uto kami ni Kuya. Ang happy-happy namin doon. This is the behind the scene ng aming human drone. Tada! Once again, Kate. Okay, sabay-sabay kayo lang. Welcome post kayo, kilikili reveal. And then group pag kayo, kunwari di nag-aaway, plastikan. And then say, okay, talking each other like a marites, guys. Okay, bye-bye kayo, guys. Bye-bye. Bye-bye! Lahat ng girls punta ron. Tayo na ganito. Okay, one step forward. Ikot. Kaway-kaway sa camera. Flying sa camera. Yes, lakad pa muna sa camera. Yes, takpay niyo yung camera. Hawakan mo yung camera. Hawakan mo. So, after Mangrove, ang second destination namin is Bulabog Beach. Dito kami nagpa-braid ng buhok. So, ayan, ito yung itsura ng Bulabog. Tahimik. Pero medyo may mga bato-bato ng konti yung sa sand nila. Tsaka sa may beach. So, dito, normally ginagawa yung mga activities sa water.
So here, the additional gastos is optional kung gusto nyo lang naman i-try for the experience. So, sinubukan namin. Iba-iba yung price nito, depende sa style na gusto mo. Yung dito sa baby ko is, I think, if I'm not mistaken, 700 pesos. Yung sa kanya, kasi yung braid is 300 pesos and then 50 pesos per tali yung i-additional na design para dun sa buhok mo. Tapos yung sa akin, I think parang mga 900, mga ganon. So, depende sa'yo, ikaw magdi-decide kung ilan ang gusto mong ilagay. So, pagkapili nyo ng design, tapos ng kulay na gusto nyo, pwede naman yan iba-ibang kulay. Kung it's up to you kung ano yung gusto nyo ilagay. So, yun na nga. Ilalagay na sa buhok nyo. Parang medyo matagal to. I think parang mga 30 minutes. Tapos, depende kung ilan kayo at depende kung gaano kakapal yung buhok nyo. O, pagka magpapalagay kayo ng ganito, ang tips lang is i-clear nyo na kay ate. Kasi minsan, pag makapal yung hair nyo, sila na mag-decide or mag-additional na sila nang hindi kayo i-inform. Magugulat na lang kayo after na. Ayun na yung total amount ng babayaran nyo kasi madami yun na ilagay sa buhok. So, ayun na nga, after gawin yung mga buhok namin, diretso na kami dito sa Crystal Kayak para mag-picture. Yung Crystal Kayak dito is 100 per person. Pero yung kids is free. Hindi ko lang alam kung hanggang 8 years old. Pero yung, I'm sure, mga 1 to 5 years old is free. So, yung 100 pesos nyo is unlimited naman sa pictures. So, post any post you want to do. Pero, si kuya naman is i-guide kayo sa posing na magandang tingnan sa picture. So, memorize niya na kung ano yung magandang tingnan. Stop is the Crystal Cove and the Rock Formation. So, eto, umuulan na nito, kaya hindi namin na video yung sa may Crystal Cove at saka yung pagpila namin dito sa Rock Formation. Do maraming pila. Papakita na lang namin yung picture dito sa end ng video. Dito sa Formation Rock, may photographer na mag-o-offer sa inyo na kung pwede kayo kunan ng picture, tapos yung pag
print is optional. Pero yung print nila is 150 pesos per picture. Tapos minimum of 9 picture yung kailangang i-print para makuha nyo yung soft copy, yung copy ng mga pictures na kinuha sa inyo. Tapos, after i-print, i-deliver na lang sa hotel kung saan kayo naka-check-in. Kukunin na lang yung information na kailangan para ma-deliver sa inyo kasi parang 6 p.m. onwards sila nag-deliver ng printed na picture. So, ayan kami while waiting for the pictures. Papipiliin kayo kung ano yung picture na gusto nyo i-print. Hey! 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 Ham! Hey! Can you hold it for me? This one. So, ito yung ilan sa mga picture na kinuha namin dito sa Formation Rock at saka sa Crystal Cove. And then after this, nagpahatid na kami sa D-Mall kasi sumobra na kami ng oras sa tour. Parang additional 700 pesos per hour yung na-add namin dun sa tour na na-exceed namin. Kaya hindi na namin natapos yung tour. So, pagbalik namin sa D-Mall, since sobra-sobra na nga kami sa oras dun sa tour, medyo natagalan kasi kami sa mga pagtambay, pag-taking pictures. Tumambay na lang muna kami dito sa Station 2. So you can see, malakas yung hangin, malakas yung alon. Bawal dyan mag-swimming. Kaya nandyan lang kami sa tabi, naglalaro para mas nai-enjoy naman ng bata, ng baby namin, yung buhangin at saka yung mga alon-alon lang, yung tubig lang na pumupunta dito sa gilid.
Pagkatapos namin tumambay at maglaro ng matagal sa buhangin, umuwi na muna kami para magpahinga ng konti at magbihis. And then after, lumabas ulit kami para maglakad naman ng gabi. So, ayan. So, inikot namin yan from Station 1 to Station 4, yung pag-ikot namin para makita din naman ng baby ko kasi gusto niya rin naman. So, kaya ang sipag-sipag niya Gusto kami maglakad. maglakad sa dagat. Dito naman. Nagpapakarga na siya kasi pagod na daw siya. Dito naman kami naglalakad. Can you carry me tayo? Dawak lang! Baka man dadala. So, tapos after namin mag-walking, eto na, humanap na kami ng kakainan. Ayaw ko yung balong niya. I believe Chinese restaurant ito na nag-offer din ng mga seafoods. Tapos i-review na lang namin yung menu nila at saka yung pricing dito sa dulo. Yung picture. So, ayan yung mga pwede mong ipaluto sa kanila, yung mga hilaw na yun. Ito naman yung set meal nila. Meron din silang mga a la carte. Yun lang yung in-order namin, mga a la carte. Then, after namin kumain, inihatid lang namin ulit sa room, yung baby ko, tapos yung tita ko, and yung pinsan ko na buntis. And then, bumalik kami dito para pumarty naman. Thank you so much to my cousin Alvin for this wonderful experience sa pabar. Sobrang nag-enjoy kami. So, dito kami pumunta sa OM Bar kasi ito yung pinakamalapit at saka ito yung parang famous sa kanila. Ang entrance fee dito is 500 pesos per person with welcome drinks na yon. Parang meron kayong isang glass na drink per person. Tapos, may mabibili ka naman na a la carte na drinks sa loob. Parang may 180 pesos na drinks. Meron ka na maiinom. And then, kung gusto mo magkaroon ng table, mag-reservation ka, or pag nandun ka sa spot at may available table, kailangan mo mag-spend ng 3,000 pesos or hindi kasama doon yung entrance fee. So, parang kailangan mo magpa-reserve for 3,000 pesos, accumulated naman yun sa drinks. So, thank you so much, Dwayne, for the wonderful experience. Sobrang nag-enjoy kami sa iyong pa-OM Bar. Mwah! So, kinabukasan, after namin mag-party-party, since hindi namin natapos yung tour, hindi namin napuntahan yung puka and yung grotto. So, nagpunta kami dito sa Pupalang DIY. Paglabas naman namin ng hotel, meron na doon tricycle na nag-o-offer ng service nila. Kaya hatid ka. Pwede mo rin silang arkilahan, so it's up to you. Pero may sakayan naman dito, nagtanong-tanong kami. So nagpahatid lang kami dito worth 300 pesos pagdating dito sa Pupa. Tapos, ayun, nag-picture-picture na kami since malakas nga ang alon ng hangin.
bawal din dito mag-swimming. Puka beach, hello. Puka daw. Bata. Tapos dito, yung mga picture namin, mga bata lang nag-picture niyan. So, bibigyan nyo na lang sila after. Actually, marami nag-offer ng mag-picture. Kung gusto nyo, kung wala kayong kasama, kayo lang, pwede kayo magpa-picture sa kanila. Pwede nyo silang bigyan na lang kung magkano yung gusto nyo ibigay. So, after namin magpuka, nag-commute naman kami papunta dito sa grotto. Ang pamasahe naman is 250 pesos. So guys, yung 300 na sinabi ko kanina, it's for 5 bucks na ha. Tapos itong 250 from Puka to grotto is 250 for 5 bucks na din. So, dito, bawal pa rin mag-swimming. Meron ko dyan makikita ng mga, yung mga red flag na yan. May nakalagay dyan na no swimming. Bawal. So, may naglalakad ng mga coast guard at saka yung mga lifeguard para i-check kung may nag-swimming para sa way nila. Kasi sobrang lakas ng ala ng hangin yun, guys. Pero pwede kayong maglakad-lakad and magpunta dun sa may grotto para mag-picture-picture. Habang nakatambay nga kami dito, nag-e-enjoy, naglalaro, ay bumuhos ang malakas na ulan. As you can see, nagtatakbuhan yung mga tao kasi malakas talaga yung ulan yan. Mas masakit yung patak. So kami, akala namin medyo kaya pa, pero eventually, umalis din kami kasi sobrang sakit. Sakit na nung tama nung ulan dahil sa malakas nga siya at may kasamang hangin. dahil may bagyo nga, walang water activities na available. Talagang as in wala, kahit anong water activities hindi pwede. So, bali, after the tour, umuwi lang ulit kami, nagpahinga, and then naglakad-lakad ulit ng gabi kasi baby namin, gusto niya maglakad-lakad. So, tuwing gabi naman, hindi naman laging malakas yung ulan. So,
nakakapaglakad kami. Nakakapaglakad kami. So, ito nga, yung rewards niya, ice cream. Request niya, kaya lagi niya gusto maglakad. Is para makapag-snack siya. Where are we going? We're going to our room na? Ay. We're tired na? Ito di wanna walk pa. What? Wanna walk pa or you wanna go home? Ano, you're tired na? You're tired na? Oh. You're tired na? Walk or go to our room?
Not the kids kasi you're covering the outside. I think he's so tired na. Prepare po kayo sa food court ng sir. Baby. Baby. Baby, how are you feeling? Are you still tired? Are you still tired? Still tired? Oh, just walk now. It's my turn. It's my turn now. Oh, naku. I'm not. Lala, can you carry me? No, you're so heavy naman. Pala ko, you're so mean. But it's my turn. How can I carry that? Mama, it's so heavy. Okay. Oh, you go down na. It's my turn. Saan yan nakap? Lalay dito. Hindi mo kita? Oh, look. Okay. Ano pa ako? Yeah. So, this is our last day here in Boracay. Since gabi pa naman yung flight namin and walang water activities, nag-decide na lang kami na pumunta sa Bulabog Beach para doon kami tumambay since bawal mag-swimming din kasi sa Station 1, Station 2. Kaya, dito muna kami sa kabila, mas tahimik. Tapos, para makalubog din yung baby namin. Again, papunta doon, pwede nyo naman lakaran from Eurotel. Medyo malapit lang, pero kung napapagod kayo, so pwede kayo sumakay. Pagdabas nyo naman ng hotel, may tricycle na for 150 pesos sa 5 person na yun. Bulabog Beach. Hindi mo papapicture. Picture sana. Wala pa tayong picture dito. Ano ba yun? Palis na po kami maya-maya. Mga kahapon.
nag-decide muna kami mag-swimming. Kahit napataon na may bagyo pagpunta namin dito sa Boracay, nag-enjoy pa rin kami, especially dito sa itong aming baby. Sa paglalaro sa buhangin, yan lang naman yung gusto niya, kaya nagtatrabaho kami ng mabuti ay para mabigay namin sa anak namin yung gantong memories at para rin sa amin. So, para by the time na gusto niya nang gumala mag-isa ay may mga memories na rin kami kasama siya. What? That's your goggles? This is my goggles? That's your mama and your goggles? This is mine. I'm gonna share it with you because this is so big. It can fit you. This is so big. The goggles so big. Oh, how can you use it? It's still so big. Oh, you can use it, but it's too big. Okay.
Tapos kung naghahanap kayo ng mga other activities dito sa Bulabog, may nagpapaarkila ng mga ganito, kayak for 350 pesos I think, for 35 to 45 minutes. Tapos pwede na kayong maghiraman ng mga kasama mo. Dahil nga mahaba pa yung oras namin, nag-decide kami na lumipat sa Station 2 para doon magpaglipas ng oras at para tumambay na rin sa beach doon. So naglakad na lang kami, malapit lang naman yung Bulabog Beach dito sa Limon, para bumili na rin kami ng pasalubong at saka ng mga giveaways. Dahil nga malakas ang ulan nung mga nakaraang araw, ito ang baha dito sa Though malinis naman, may mga makikita pa nga kayong isda sa kalsada.
malakas pa yung alon at saka hangin, nag-resume na dito yung water activities nila. Pero hindi pa rin pwede mag-swimming dito sa area na to. Makikita niyo na may signage pa rin sila na bawal mag-swimming. So, dito na nga kami bumili ng souvenir. Though may mga nagsasabi or base sa research, meron mas mura pa dun sa D-Mall. Tapos, tumawad-tawad lang kayo. May mga nagbibigay naman ng discount. Eto na, tapos na ang aming bakasyon. Yan na. Same lang ng process. Magta-tricycle lang kayo. Meron doon sa paglabas nga ng hotel ulit. Tapos 300 pesos from hotel dito sa port. 5 person na ulit yun. Tapos since may mga iPass nga kami, scan lang namin yung QR code. Hindi na namin kailangan pumila. Then bibigyan na kami ng parang ticket or number para dito sa boat. Walk na, walk. What's that nga? It's candy. Where are you going? We're going to the airport. We're gonna ride an airplane? Yeah. Where are we going? We're going to Where? We're in the airport na. We're going home na. So, eto kami sa airport. Van lang ulit kami papunta dito sa airport ng Kalibo. Sadly, medyo maaga kami. Yung van na sinakyan namin, hindi direct dito sa airport kasi wala naman atang direct or baka nagkamali kami ng sinakyan. It's 150 pesos per person. Pero dun sa tinigilan naman namin, luckily may nag-o-offer na ng tricycle na diretso dito sa airport. Another 150 pesos. Yung 150 pesos sa tricycle is pang 2 packs na yon, and libre yung kit. Tapos, pag maaga kayo and since 10 p.m. pa yung flight namin, hindi pa kayo papapasukin dito sa airport. So, kung Kalibo yung biyahe nyo at papunta kayo dito sa Kalibo, huwag kayong pupunta ng maaga kasi nasa labas lang kayo mag-iintay. 7:45 pa sila nagpapapasok sa loob ng airport kasi 7:45 pa daw nagpupupas. So, eto na kami during boarding. Na-delay ng konti yung flight namin. I think mga 10 minutes. Kung tatanungin nyo kami, kung nakatipid ba kami, hindi. Kasi during sa pag-iintay mo sa labas, wala silang banyo sa labas. So, habang nag-iintay na lang kami, kumain na lang din kami. May mga malapit na nakainan. Medyo mahal lang din dun sa nakainan namin. Parang pricing din nung nandun ka sa isla ng Boracay. So, ayun. Kung worth it ba mag-biyahe ng Kalibo to Manila, para sa amin, siguro okay lang, pero hindi kami nakatipid. Siguro kami lang, or baka mas makakatipid kayo. Pero kung kami ang tatanungin, hindi na kami ulit Kalibo, magda-direct na lang kami sa Katiglan kasi halos same lang naman yung gastos namin. Actually, parang medyo nag-exceed pa nga kami kung nag-direct kami doon sa Katiglan. That's it. Yung mga breakdown na nagastos namin, ilalagay ko na lang sa details or comment section. Tapos yung mga iba pang information na
pwede namin ilagay doon. Sana nakatulong, sana mag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo, please like and subscribe. Thank you so much for watching. God bless. Ingat.